kahit malayo na ang sentro ng bagyo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan manatiling alerto, lalo na sa mga lugar madalas bahain at mga landslide prone areas. Samantala, isa sa bagong sistemang binabantayan ngayon ng Joint Typhoon Warning Center o JTWC ay ang isang Invest 97W. Sa kasalukuyan, nananatili ito sa malawak na bahagi ng Western Pacific Ocean. Taglay nito ang hangin na nasa humigit kumulang na 30 km kada oras at may tinatayang central pressure na 1,006 hectopascal. Sa ngayon mga kababayan ay low pa lang ang posibilidad nitong maging ganap na tropical cyclone sa loob ng mga susunod na 24 oras. Wala pa rin inilalabas na anumang babala o advisory ang JTWC kaugnay rito o ang Joint Typhoon Warning Center. Ngunit mahalaga tandaan kapag ang isang sistema ay nabigyan ng Invest designation, nangangahulugan lamang ito na nakitaan na ito ng sapat na organisasyon upang bantayan ng mas mabuti ng mga International Weather Agency. Hindi pa ito bagyo at hindi pa rin ito isang tropical depression. Isa pa lamang itong weather disturbance na maaring lumakas o tuluyang humina depende sa kondisyon ng karagatan at atmosphere. Bukod sa Invest 97W, may isa pang weather disturbance ang nabubuo. Ito ang tinatawag na Invest 98W. Sa kasalukuyan, may bahagyang mas malakas itong hangin na umabot sa 35 km kada oras. May central pressure ito na nasa 1,009 hectopascal. Gayunpaman, katulad ng Invest 97W, low din ang posibilidad nitong maging tropical cyclone sa loob ng susunod na 24 oras. Wala pa rin inilalabas na babala ang JTWC. Sa madaling salita, parehong hindi itinuturing na banta ang dalawang sistemang ito sa kasalukuyan. Ngayon mga kababayan, pag-usapan natin ang mas mahalagang bahagi. Bakit mahalagang bantayan ang dalawang Invest na ito kung mababa pa naman ang tsansang maging bagyo? Ang sagot po ay simple lang. Nasa kasagsagan na tayo ng panahon ng mga bagyo. Mainit pa rin ang temperatura ng karagatan sa Western Pacific. Patuloy din